Ang nakikita po namin, kaya may mga ganong post na nalilikha sa social media ay dalawa lang. Una, alam nila na kapag isinangkot nila ang Iglesia ni Cristo sa kanilang content, talagang dadami ang kanilang views, tataas ang kanilang engagement. Dahil alam nila kung paano mag-react ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag ang Iglesia ni Cristo na ang ginagawan ng mga bintang at pagpaparatang. Iyon mga kapatid, isang kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, no, na nagsasabing dahilan daw umano kung bakit sila ay tinatalakay, lalo na sa social media, dahil ginagamit lang sila na content. At para bang gusto niyang itago na mula pang naitatag sila ni Felix Manalo sa doktrina nila, sa kanilang mga pandoktrina na aklat, sa kanilang mga pasugo magasin, noon pa man, ginagamit na niya nila ang Iglesia Apostolika Katolika Romana at binanatan at ginamit pa yung mga aklat katoliko na pinagtagpi-tagpi at yung mga aklat na di naman mabasa sa naturang aklat, dinagdagan ng pahina. Di ba ba? Ito ang tatalakayin natin. Una, di po natin layunin na saktan ang ating mga kapatid, lalo na sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Pero dapat masagot natin sila dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid kulang kaalaman. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magbukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming muli? Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong makasama ninyo. Tatalakayin natin itong pahayag ng isang kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. No? Dahil ayon sa kanya, samot-sari daw na mga kasinungalingan ang ibinabato laban sa Iglesia na kanilang inaniban. Pero napansin nyo naman, yung mga ipinakita natin ng mga aklat na ginagamit nila, tahasan talaga na kahit hindi yun ang mabasa, binabago sa pagbasa. Di ba? Sisilipin natin. Ito. Samot-saring issue ang ibinabangon at iniuugnay ng mga kritiko sa Iglesia ni Cristo. Kung ano-anong kasinungalingan, samot-saring pagbibintang at paratang ang ipinupukol ng ibang tao laban sa amin na mga kaanib sa Iglesia. Yun. Samot-sari daw kasinungalingan. Samot-saring issue ang ibinabangon at iniuugnay. Pero napansin nyo naman na yung ipinakita natin dito, ang simbahang Katoliko ang palagi nilang tinitira gamit pa ang mga aklat Katoliko. Di ba? Kung maalala ninyo, kung kasinungalingan ang ibinato sa kanila, mga kapatid, sinagot lang natin. Halimbawa, itong aklat na, paano nila sasagutin? Aklat na ang aking Birhing Mariang tagapamagitan na nauna na nating ipinakita sa inyo. Paano nila minadjik? Ito yung ginamit nila sa kanilang TV program.
Pansin ha, balik muna natin ha, dahil samot-saring kasinungalingan daw. Ito, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. so imagine, itong aklat na ito na pinakita nila sa TV screen ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, nakasulat daw na si Santa Maria ay Birhen at nasa pahina, si Santa Maria ay Diyos, nasa pahina 63 pa. Yeah? Pero, ipakita natin ang video sa naturang aklat mga kapatid kung talaga bang ang isyo ay kasinungalingan lang, hindi ito hanggang 63. Hanggang pahina 18 lang. Ito. Pansinin ninyo. Alejandro Flores. Alejandro. Yan. Pahina 1. Pahina 18. Tingnan natin kung meron bang pahina 63. Wala nang pahina 19. Di ba? Pero, kung pansinin ninyo, ang sabi ng ministro ni Manalo na nagbasa, pakita ko sa inyo kung yung binasa niya sa aklat na ito, meron bang ang mahal na Birhen Maria tinawag na Diyos? Balik natin ha. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin. Iyon. Ang sinabi niya, mahabag ka, inako. Pahina 63 daw. Pero nakita nyo na sa video na hanggang pahina 18 lang. Pahina 18. Paano masasabing kasinungalingan? Yan, sino ang nagsisinungaling dito? Pakita natin ang binasa ng ministro ni Manalo dahil may nakasulat daw na si Santa Maria Diyos. Igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain. Dito muna. Pakita natin ang aklat na ginamit nila. Ito, may mabasa daw, Diyos kang maawain, yung mahabag ka. Balik natin ito. Pagka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito ang mabasa. Mahabag kayo, inako, dito sa hamak na nagmamakaawa sa iyo. Iparinig natin ang pagbasa ng ministro. Dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. So napansin nyo ba? Asan diyan ang Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat? Isa lang yan. At marami pang mga video na ipakita natin mga kapatid. Pakinggan muna natin itong kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Samot-saring issue ang Sandali muna kay Sinita pala yun, na isang Iglesia ni Kristo din. Samot-saring issue ang ibinabangon at iniuugnay ng mga kritiko sa Iglesia ni Kristo. Ito, binaliktad talaga nila, no? Samot-saring issue ang ipinupukol umano sa mga Iglesia ni Kristo. Pero sa Pasugo Magazine nila, na pinakita natin sa inyo mga kapatid, napakalinaw
na ang Iglesia Katolika ang palaging tinira nila. Pero yung sabi nila na ang tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo, iba ang sa kanilang Pasugo Magazine. Paano yan masasabi na kasinungalingan yung ibinato sa kanila? Sinagot lang natin ang paggamit nila sa pagchapchap sa Aklat Katoliko. Halimbawa, ibalik natin yung paggamit sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo na ang may akda ay si Leopoldo Aguilar. Ano ang makita ninyo? Ito, Iglesia ni Cristo ba ang pangalan nila? Ito. Ang pamagat, ito. Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, sinulat ni kapatid Leopoldo Aguilar. Pero tingnan niyo dito. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Sila mismo ang nagmantala na di pala sila Iglesia ni Cristo, kundi Iglesia ni Cristo. Sino ba yan si Cristo? Nasubukan ninyo na bang itanong kung sino yan si Cristo? Tuloy natin siya dahil nag-react siya, may video kasi na kinumpara daw si Eranio Manalo at si Cardinal Tagle. Eto. Kung ano-anong kasinungalingan, samot-saring pagbibintang at paratang ang ipinupukol ng ibang tao laban sa amin na mga paano magiging saring kasinungalingan na ipinakita na natin yung mga aklat nila na ginagamit kahit na si Ramel Parba, di ba? Si Ramel Parba sa debate namin. Imagine, matanggap ba ninyo yan para sa mga inosente mga kapatid na binago niya ang pagbasa sa aklat? Ibalik natin ha. Ito, kay Ramel Parba. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the remote beginning. They all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa. Yan, kasinungalingan ba ito na ang binasa niya, the all fantastic? Hindi naman yan ang nakasulat mga kapatid. Ano ang nakasulat? Ang nakasulat sa naturang aklat, pansinin ninyo ha, ito ang nakasulat sa naturang aklat. Ito ang nakasulat. Paano niya binasa? Tingnan niyo ang nakasulat, pakinggan niyo ang binasa niya. Fantastic to say that the remote beginning. Okay. Yung libro, gusto na ko, they all together fantastic. The all together daw. Mabasa ba diyan ang the all together? It is not all together. Pero ang pagbasa niya, Matubari sa inyong libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the remote beginning. They all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. yan. So nakita niyo na. Paano masasabing kasinungalingan na pati ang mga aklat Katoliko para lang, maituring ba yan? Ginagamit ninyo ang Katoliko para pang content lang? Hindi. Para yung mga inosente na mga Katoliko ay matangay sa siktang tatag lamang ng tao. Ayun. Okay. At anong sikta yan? Nakita nyo yan sa Pasugo Magazine. Iglesia ni Cristo. Matutulan ba ninyo yan? Na tinawag kayong Iglesia ni Cristo. Balik natin ha. Ito ang mabasa sa inyong Pasugo Magazine. Ang may akda ay si kapatid Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo. So,
Hindi, Iglesia ni Cristo. Tatangpa ni Manalo, pagkatapos, Iglesia ni Cristo. Ya? Tuloy natin. Di po natin layunin na saktan talaga ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Pero sasagutin natin sila dahil imagine, yung paggamit nila sa mga aklat katoliko, mga kapatid, grabe yun, no? Okay, tuloy natin. Kakaanib sa iglesia. Nais nilang saktan ang aming mga damdamin. Di naman layunin natin saktan, dapat lang sagutin talaga. Dahil grabe ang tera, halimbawa, di po ba sa inyong mga ministro, sa mga pagsamba ninyo, pagsamba ba yan o katoliko talaga ang tinitira? Dahil katoliko'y sa demonyo, ginagamit pa yung aklat katoliko na ang pamagat ay hindi ang lahat ng may akda ay si Attorney Teofilo Tumulak, may imprimatur ni Cardinal Vidal, Arsobispo ng Sugbo. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang katoliko. Diyan, pinuto lang. Pero dapat alam talaga ninyo, mga kapatid. Dahil ang nakasulat yan, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang katoliko dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa mga taong banal. Hindi ito papasok sa simbahan na sa demonyo dahil wala siyang atakihin doon. Yun ang konteksto. Pero ginagamit nila yan. Kaya sa pamamagitan din sa ating talakayan, isa-isahin natin na ilabas itong mga aklat katoliko na ginagamit nila. Tuloy natin. Kaya pinepersonal nila kami. Inaatake nila maging ang mga aral na aming sinasampalatayanan. Hindi naman pinipersonal natin ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, no? Dahil sinagot lang natin, batay. Ang grabing personal yung kasama ninyo. Halimbawa, si Sinita, ano sabing Sinita? Pagkatapos sasabihin mo kami ang Antikristo at ang Kristo ay 666. Pwede talimong mangmang ka talaga. Sinungaling, magdaraya, manluloko kayo. Sila ang nag-isyo na ang simbahang katoliko ay 666 sa Santo Papa. Sila ang nagsabi na ang naniniwala na si Kristo Diyos ay Antikristo. Pero dito si Sinita, hindi totoo ang sabi niya, hindi namimersonal ang INC. Narinig nyo naman kung ano ang mga pahayag ni Sinita mismo. Di ba? Tuloy natin. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Ang aral daw nila'y nakatala sa banal na kasulatan. Halimbawa, kung ang aral ninyo'y nakatala sa banal na kasulatan, ang pinuno ninyo'y tinatawag na executive minister. Saan mabasa sa Biblia na ang pinuno'y tatawaging executive minister? Dahil ang gusto niyo letra por letra. Pagkatapos, meron kayong division minister. Dahil hinahanap nila ang salitang Papa sa Biblia. Gusto na letra por letra. Ibalik natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga. Si Felix Manalo, anghel. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? Ginamit lang nila ang Pahayag Kapitulo 7, versikulo 2, 3, at nabuking na sila diyan dahil ang kasamang Big Four daw, ang mga anghel ni kasama ni Felix Manalo. Imagine, kung tama ang unawa ni Manalo diyan at turo ng mga ministro, yung Big Four, pawang naniniwala na si Kristo Diyos yon. Pagkatapos si Manalo, hindi naniniwala na si Kristo Diyos.
So, ibig sabihin, gusto ni ipalitaw ni Felix Manalo dyan sa aral na yan na may mga anghel na iba't ibang pananampalataya at iba't ibang relihiyon. Hindi lang yan. Kasama nila, nagsabi na si Manalo higit sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkontra, nagsuwagan dahil iba naman ang binanggit ng mga ministro. Ito, kasama nilang vlogger. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Felix eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yeah. Imagine, ang ating Panginoong Hesus, mas mababa sa kalagayan kumpara ni Manalo dahil si Manalo'y anghel. Ang ating Panginoong Kristo tao. Ngayon, totoo ba yung sinabi ng vlogger kung pakinggan natin ang mga ministro nila? Ito. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Hesukristo dahil malalaman po niya eh. Hindi daw umano sasabihin na mas mataas si Manalo kaysa ating Panginoong Hesukristo. Pero iba ang pahayag ng kanilang kasama. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Felix eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Nagsusuwagan ng ministro at mga kasama ninyo. Mababa daw sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon, yun ba'y biblical? Tuloy natin. Yeah. Maging ang aming leader, ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maging ang aming leader. Mga kapatid, di po ba isa sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, yung ginamit nila ang San Mateo Kapitulo 23:9. Ano yon? Bawal ang pagtawag na ama sa pare. Pero pinagchap-chap nila yan. Bawal ang pagtawag na ama sa pare. Pero bakit pinagchap-chap? Ituloy. Hindi lang ang pagtawag ng ama ang binanggit sa konteksto, kundi ang pagtawag na leader sa English. Leader. Pinono. Nasa 10 yan. Iba't sinabi nila na si Iranio ay leader na nasa talata yang ginagamit nila na pinupukol nila sa simbahang Katoliko. Tuloy natin.
ay talagang tahasang niyuyurakan at winawalang dangal ng mga tao dahil lamang sa hindi sumasang-ayon sa kagustuhan nila yung mga bagay na isinusulong at ginagawa namin. Naiinis sila dahil hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan yung mga nakikita nilang ginagawa at ipinapanukala ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung ano-ano na lang ang ibinabangon nilang issue, halimbawa na lang si Epifanio Labrador na isa sa mainit nila na tinitira si Epifanio Labrador. Dito muna tayo. Nasaktan ang damdamin nila. May nagkumpara daw ni Cardinal Tagle versus Eranio Manalo. ay nakakapanood na ng ganitong uri ng content sa TikTok. Panoorin po natin mga kababayan, mga kapatid. Kita ninyo? So, dito may pagkumpara. Okay, palakihin natin. Kinumpara si Eranio Manalo at si Cardinal Tagle. Ito. Diba? Nakita ninyo mga kababayan, mga kapatid, yung malisyosong content na ito online. Malisyosong content online daw dahil kinumpara si Eranio Manalo at si Cardinal Tagle. Nakita ninyo kung papaano nila pagkumparahin ang pari nila sa namamahala. Una, dito siya nag-react. Pero tingnan niyo ang mga Pasugo Magazine na nasa ating kamay, 1951. Di po ba? Meron kayong pagkumpara din. Di natin alam sino nagkumpara yan. Pero nasaktan na ang damdamin niya. Kinumpara si Eranio Manalo at si Cardinal Tagle dahil summa cum laude si Cardinal Tagle. Kinumpara kasi. Pero sa kanilang Pasugo Magazine, kinumpara nila ang Iglesia Katolika at ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. No? At dami ang naniniwala nitong, dahil ang daming natangay nila. Dahil katuparan talaga yan sa San Mateo 24:24, nababala sa ating Panginoong Hesus na may lilitaw na mga mula ang mga ngaral at dami ang matangay nila. So, tuloy natin. Alam niyo bakit hindi ko matanggap ang ganyang uri ng content? Kasi ni minsan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang pinakamamahal nating tagapamahalang pangkalatan, mga kapatid, ni minsan hindi niya ipinagkumpara ang kanyang naabot, ang kanyang achievements sa buhay na ito, kumpara sa ibang leader ng ibang relihiyon. Kahit kailan ay... Una, hindi naman si Cardinal Tagle ang nagkumpara. No? Pero may pahayag si Eduardo Manalo sa kanya mga manggagawa na sa susunod, ipapakita natin yon na kinumpara niya na dapat lalaki talaga kayo dahil hindi kayo mga pare. Sa pahayag ni Eranio Manalo yon. Hindi pinagkumpara ng ating namamahala ang kanyang sarili kanino man. Kung meron mang ipinagkukumpara tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay yung uri ng aral na ating sinasampalatayanan na ang mga aral na yon ay nasa Biblia. So, ang mga aral na yan ay nasa Biblia. Pero, ulitin natin,
kung aral na natalikod ang unang iglesia ni Kristo, wala yan sa Biblia. Kahit anong uri at version ng Biblia, wala yan. Pero yung sinabi nila na ang Katoliko ang unang iglesia ni Kristo, sige. Di sila sang-ayon sa confraternity na may mabasa ang Catholic Church, lalo na sa King James Version 1611 na may mabasa ang Catholic Church, sa Baxter na may mabasa ang Catholic Church. Pero tandaan natin, bawat doktrina ng INC may katumbas na salin ng Biblia. Pero wala naman silang sariling Biblia. Sinong nagsabi na wala silang sariling Biblia? Ministro mismo nila. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. So, wala silang salin na Biblia. Pero ang aral nila, nandyan daw sa Biblia. Sige. Anong aral nila kung nandyan ba sa Biblia? Halimbawa, pinagdikdikan talaga ng INC na tatag ni Felix Manalo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Pabor yan sa atin, kahit nga sa Pasugop Pangasinan, nakasulat yan. Pero dahil aral nila yan, at sabi nila nasa Biblia, sige nga, saan mabasa sa Biblia? Sabi nila, di mabasa ang salitang Catholic sa Biblia. Pero ito ang kanilang pinagdikdikan talagang aral na ang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Cristo. So kung ang aral ninyo nasa Biblia, asan sa Biblia na ang Iglesia ni Cristo at anong version ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo ay siyang unang iglesia, ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Ito, Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon. Ngayon, ang kahulugan ng Iglesia Katolika hindi pasimula ng organisasyon. Kundi, yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo. Yan. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay Iglesia ni Cristo. At yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. So, panahon pa ng mga apostol. So, therefore, kung ang Iglesia Katolika ay buhat pa sa panahon ng mga apostol, ang Roma 16:16 na inangkin ng Iglesia ni Cristo dahil biblical daw. Nasa Pasugop Magasin nila. Trole Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Ang Iglesia ni Cristo ay tumutukoy sa unang Roma 16:16, unang Iglesia ni Cristo. Inaangkin nila yan. Kami ang katuparan sa Roma 16:16. Kung kayo ang katuparan sa Roma 16:16 at ang doktrina ninyo natalikod ang unang Iglesia ni Cristo at kayo ang katuparan diyan, abay, kayo ang natalikod. Di ba? Naisip ba ninyo yan? O kung kaya nga, nahirapan si Ramel Parba sa debate ni Father Darwin nang tinanong siya, kayo ba ang nakasulat sa Roma 16:16? May sumigaw na, Iglesia, na nanood kami. Pero di talaga pumasok si, di sumagot si Parba diyan. Dahil maiipit siya. Sa Pasugop Magasin nila, Trole Roman 16:16 refers to the first church of Christ. So kung tumutukoy sa unang Iglesia ni Cristo at ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod, therefore ang kanilang doktrina natalikod sila dahil
inaangkin nila yan. Kundi naman, aangkinin nila, hindi naman kami, reparado talaga yan sa unang iglesia. Ginagamit nila. So, ginagamit nila ang hindi para sa kanila. Di ba? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin. Sandali, may nabasa ako dito. Sabi niya, nagtalikod, sumamba ng rebulto. Aba, nasa pasugo ninyo si Felix Manalo. May rebulto din. Tansong rebulto. Meron pang medalya na tanso para kay Felix Manalo. So, tuloy natin, Talagang dokumentado sa banal na kasulatan. Yon ang pinagkukumpara natin sa iglesia at hindi ang anumang achievements. So, dokumentado talaga umano sa banal na kasulatan. So, ibalik natin. Kung ang aral ninyo na ang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo, saan? Dahil gusto niyo litra por litra dokumentado sa banal na kasulatan. Saan yan mabasa? Aber? So, ulitin ko mga kapatid, di po natin layunin na saktan damdamin ng ating mga kapatid, lalo na sa iglesia, pero dapat sagutin natin dahil dami ng mga natangay na mga inosente sa kanilang mga propaganda, sa kanilang paggamit sa mga aklat na pinakita na natin, yung pinagputol-putol-putol, at yung iba ay binago ang pagbasa. Di ba? Nakakilabot yan. So, sana para sa ating mga kapatid na nagsubaybay, para sa ating mga kapatid na nagsubaybay, magamit sana nila ito na batayan sa paghanap ng katotohanan. Okay? Ating pasok muna tayo sa punto por punto. Mahaba itong medyo kanyang talakayan. So sa susunod atin yang ipagpatuloy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.